Praise the Lord! At tayo po ngayon ay grabe. Woo! Pwede na tayong mag-Amerikana, mga kapamuso. Malamig na! Pero papatayin natin yan pag hindi na puno rito. Nilalamig daw yung iba eh. Sayang, kitang-kita tayo sa nakisiksikan, yung mga walang upuan po. Marami pa po dito sa unahan po. We invite everyone. Kung gusto niyo pong malamigan ng inyong katawan, ngunit manatiling mainit, di ba? Ang pananampalataya sa Panginoon, we invite everyone na dumako ho tayo dito sa unahan. Marami pa pong mga nakatayo sa likod. At ngayon po, so alam po natin ang ating tema ngayong taong ito ay tinatawag nating, ano nga ulit yon? Stand firm. So siguro, simplihan natin ng Tagalog. Ano kaya yung two-word na pwede nating itumbas dito? Na yung mga colloquial term. Tingnan natin, next slide. Yan. 1, 2, 3, go. Yeah. So, ito yung mga usong salita ngayon eh. Halimbawa, sino ang familiar sa salitang lakad matatag? Yung mga naglalaro ng ML, alam nila to. Ay, tumasang lakad matatag! Normalin! O, yung mga nag-ML dyan. So, mga term yan na parang kasi yung mga nag-ML, yung parang umatake ka, parang kang siga eh. Walk like a boss, walang nakakatalo sa'yo, normal attack something. Hindi po ako naglalaro ng ML at hindi ako marunong. Pero nakakapanood lang ako minsan kasi tournament siya at million po yung prize. Diba, laging champion ng Philippines, yung Onyx Philippines. Ay, tama ba ako? Onyx International, Blacklist. So, yun yung mga laging champion. So, lakad matatag yung term na ginagamit ng mga nagsasalita. So ngayon, pero sa atin hindi lakad, kundi tindig, matatag. At ito pong mga nakaraang araw, 8 mornings and 8 nights, lahat po yan, dinaanan natin. Ano yung sa umaga, don't watch? Sino yung pinag-aralan natin? Si Daniel, standing firm sa pananampalataya. Pagdating ng gabi, ano naman yung pinag-aralan natin? Si Job, unshakable faith. So, ibig pong sabihin, pagdating ho sa mga trials, sa mga pagsubok, mga problema, mga pains, hindi na po natin pagdadaanan ngayon. Kasi punong-puno na tayo mula noong August 1 hanggang August 8. So, tingnan naman natin yung mga ibang anggulo ng pagiging Kristiyano. Saan ba dapat tayo mag-stand firm? 3 bagay po yan na dadaanan natin every Sunday, and I invite everyone na tumayo para ho tayo ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sapagkat ito po yung kailangan na gawin namin. Ito po yung malinaw na instruction niyo po sa amin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng inyong mga disipulo na kailangan naming maging matatag hanggang sa kaduluduluhan, Panginoong Diyos. Sapagkat alam po namin, ang buhay dito sa mundo habang kayo ay hindi pa po bumabalik ay punong-puno po ng mga pagsubok, punong-puno ng mga temptations, punong-puno, Panginoong Diyos, ng mga distractions. So kailangan namin kumapit, maging matatag hanggang sa kaduluduluhan, Panginoon. At sa aming pag-aaralan ngayon, Lord God, we pray, Lord God, to change us and give us hearts and listening ears, Panginoon, upang maisabuhay namin ang hamon ngayong araw na ito. Bless us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So 3 bagay po, no? So ngayon, dito muna tayo magfo-focus. So basahin natin. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yan. Ibig sabihin, tumindig tayo ng matatag sa Biblia. Pag sinabi nating tindigan, actually, nung unang araw, di ba, dinescribe yung stand firm, ano ba ibig sabihin ng paniniwalaan mo, tatayuan mo, yung unang don't watch natin, pinaliwanag yung description doon. So, pag sinabi nating tindigan natin, papaniwalaan mo, pag mong bibitawan, ipagtatanggol mo, hindi mo pababayaan. At dito po sa unang linggo, ang hamon po sa atin, tindigan ho natin ang Biblia. Sa lalong-lalo sa mga susunod na linggo, napakahalaga po na may mga bagay na i-discuss natin sa inyo kasi medyo nasi-shake po yung Christian world ngayon sa Pilipinas. Next week natin na tatalakayin yon. Pero ngayon, magbigay muna tayo ng 3 bagay dito patungkol dito sa tindig matatag sa Biblia. So basahin natin yung number 1 muna. Next slide. 1, 2,
2, 3, go! Pag sinabi nating tindig matatag sa Biblia, marami kasi yan eh. Yung unang-una po ay yung mga pangako ng Diyos sa Biblia. Lilimitahan lang natin kasi kung pag-aaralan po natin yung mga salita po ng Panginoon, napakarami. So namili lang tayo ng iilan. So ngayon po ang una-una nating pag-uusapan ay ang mga pangako po ng Diyos sa Biblia. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, 'di ba, na parang uncertainties. Ano ba yung nangyayari sa mundo ngayon? Ano ba yung nangyayari sa paligid ko? Ano ba yung nangyayari sa may future pa ba ako? Ano kaya mangyayari 10 years from now? Napakarami pong mga uncertainties na hindi natin alam. Actually, isa ho yan sa mga top 5 na kinatatakutan ng mga tao. Takot sa future. Sa mga Pilipino, sabi nila takot daw sa commitment. May meron daw mga ganon. Bago na lang yun. Pero usually, ang mga common na fears ng tao, bukod sa death, is fear of the future. Kasi hindi natin alam kung ano ang kinabukasan. And then, dito, napakahalaga, natitindigan natin, paniniwalaan natin, kakapitan natin ang salita ng Diyos. At ang isa sa kanyang mga salita, nilalaman ng kanyang salita ay ang kanyang mga pangako na nakatala sa Biblia. Alam niyo po, ang pangako po ng Diyos sa Bible, napakarami. Kung babasahin po natin, more than 8,000. At yung mga more than 8,000 na yun, marami doon, kasama na doon yung mga prophecy, at marami doon hindi applicable sa atin ng mga pangako. Pero napakarami din na applicable din sa atin. Kasi yung ibang pangako para sa mga Israelita, yung ibang pangako para sa certain people na nasa Bible. Pero marami din pong mga pangako na pwede ho nating mai-apply sa ating mga sarili. At magbibigay lang po tayo ng 3 halimbawa para ngayong araw na ito, sa paglabas natin dito, ay meron tayong inspirasyon, panibagong lakas na we need to stand firm. At tignan po natin, ano-ano po yung pangako ng Diyos na dapat ho nating tindigan. Letter A. 1, 2, 3, go! Pangakong pagpapala. Titignan ho natin halimbawa sa Bible, Numbers chapter 23, verse 19. Bagamat ito po ang story nito ay para sa mga Israelita, pero naniniwala ako ang pagpapala ho ng Diyos ay ibinigay niya para sa ating lahat. Sa katunayan, di ba, sabi po ni Lord Jesus Christ, walang pinipili, walang tinatangi ang Diyos. Yung masama, mabuti, nakakaranas tayo ng araw, ulan, nakakakain tayong lahat. So, in-establish na ni Lord Jesus Christ. Wala siyang tinatangi. At ang kaligtasan para sa lahat, wala siyang pinipili. At para mas maintindihan pa natin to, tingnan natin kung gaano po yung paggusto po i-bless ng Lord ang tao. And for this context, yung Israelita, kahit sumpain po natin. Halimbawa, di ba minsan, may mga takot ba dito sa kulam? Di ba minsan may mga ganun, natatakot sa kulam, baka babarangin. Pag ikaw Kristiyano, kapitan mo yung pangako ng Diyos. Kasi walang kahit anong sumpa ang mag-take effect. Hindi ka maaapektuhan. Kasi pag pinangako ng Diyos na poproteksyonan ka niya, pagpapalain ka niya, walang pwedeng manakit sa'yo. Pangako ng Diyos yun eh. Unless, papayagan mo. Later on, maintindihan natin. So, Numbers 23:19, ang sabi ho dito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Mayroon dalawang contrast na agad. Una, ang Diyos ay di sinungaling. Pangalawa, ang tao naman sinungaling. So, but that is reality. Maaring ang tao sinasadyang magsinungaling or hindi naman sinasadya. Halimbawa kahit gaano po ka-sincere ang tao, minsan nangyayari po sa buhay niya, hindi niya naman sinasadya, nakakakomit siya ng kasinungalingan. Halimbawa po, si Pedro, sabi niya kay Lord, di ba? Hindi kita iiwan. Iiwanan ka ng mga kasama ko, hindi kita iiwan. Ang tanong, nagsisinungaling ba si Pedro doon? Hindi. He was sincere. Pero nung nangyari na, nakita niya na si Lord Jesus Christ ay binubugbog na at siya natakot na. Baka mabugbog din ako, baka mapatay din ako. Hindi niya natupad ngayon nung kanyang pangako. Nagigets ho natin. Minsan kahit gaano tayo ka-sincere, ito po kasi yung limitations ng tao. Ito yung mga weaknesses ng tao. Na, di ba,
na minsan kaya kahit gaano tayo kasincere, bumabagsak at bumabagsak tayo. Ay, alam na natin, pagdating sa mga politiko, di ba? Yan ang mga laging nangangako. Kahit gaano kasincere, dahil sa mga limitations, weaknesses sa mga taong nasa paligid, ay hindi natin natutupad. Pero dito, ini-establish na ng Panginoong Diyos, pag ako ang nangako, tutuparin ko yan. At ano ba yung pangako ng Diyos dito sa context na ito? Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Yan daw. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Napakagandang namnamin po itong talatang ito. At malalaman lamang po natin kung ano po yung mga pangako ng Diyos kung tayo po ay nagbabasa ng Bible. Si Balaam. Kilala niyo po ba si Balaam? Siya po ay wicked prophet actually. Hindi po siya Israelita, kundi siya po ay local dun sa prophet dun sa land of Canaan. So hindi pa po establish ang bansang Israel dito. Kinukuha pa lang nila yung Canaan. Si Balaam ay isa po siyang wicked prophet, pero ang Diyos ay kumilos ng supernatural na naintindihan niya yung mensahe ng Diyos ng Israel. At ito po yung sabi sa verse 20, ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Bakit? Ano po yung story dito? Inupahan po si Balaam para sumpain ang mga Israelita. Nagigets po natin, pag tayo ay pinagpala ng Diyos, walang sino man ang pwedeng sumumpa sa atin. Ito, napakagaling po na mayor, ano? At wala akong makakatutol dyan, walang makakahadlang. Sabi ko nga, kailan kaya lilipat si dito, no? Na taga-Rainbow, no? Wala lang, baka marinig tayo na mayor. So, kasi napakagaling nung kanyang ginawa, talagang nililinis niya. At meron po siyang isang empleyado, meron po siyang isang kaibigan na gusto niyang i-bless. Kaibigan niya, kakilala niya. Normal naman po yun, di ba, sa munisipyo. Pagka bago mayor, nagpapalit ng tao, dahil kakilala niya, gusto niyang i-bless, gusto niyang tulungan. Sige, ipapasok kita dito ka sa building permit. Pinasok niya. Kaso, nung November, habang si Mayor Vico Sotto ay tuwing Monday kasi 'di ba ay flag ceremony. Parang ganito. Pero hindi ko lang masyadong siyang hawig siguro pag nakatalikod. So ngayon, anong nangyari? So habang siya ay nagsasalita, nagtatalumpati, kinuwento niya ngayon yung kaibigan niya ito na pinasok niya. Na gusto niya i-bless. Pero yung blessing na yun ay nawala. Bakit? Kasi na-entrap. Tumanggap ng 15,000 pesos na suhol. At siya ay huling-huli. Diba? Caught in the act. Ano po yung matututunan natin dito? Pwede natin sabihin, we have the relationship with God. Yes, meron kang Panginoong Hesus, meron kang banal na Espiritu. Pero pag ikaw ay nag-disobey, the consequences of sins ay mararanasan pa rin natin. Parang si David. Kahit na si David, siya ay taong malapit sa puso ng Panginoon, still, the consequences of sin, yung kanyang ginawa, naranasan niya pa rin. Kaya, upang yung pagpapala ng Diyos ay hindi po mahadlangan ng mga kasalanan sa buhay natin, una-una iiwasan na natin. Gayunman, kung tayo man magkasala, sabi sa 1 John chapter 1 verse 9 hanggang doon sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2, humingi na tayo ng tawad. Sapagkat nakahanda po ang patawaran ng Panginoon. Tapos, stand firm ulit. Di ba? Katulad ng ginawa ni David, nung kanyang namatay yung kanyang anak, dahil anak sa pagkakasala, tumayo siya agad. Nagbihis, naligo, kumain. Kasi wala na siyang magagawa dun Balik agad tayo. Ang point po natin dito, may pangako ang Diyos na gusto niyang pagpalain ng lahat. Pero ang pagpapala, tayo rin ang pwedeng makahadlang if we disobey the Lord our God. Ngayon po, pangalawang bagay po, pangalawang pangako sa atin ng Panginoong Diyos. Marami hong pangako ang Diyos pero 3 bagay lang ang pag-uusapan natin. Letter B, 1, 2, 3, go! Kahabagan o yung awa ng Diyos. Ito po yung napakahalaga, lalo na sa panahon natin ngayon na parang yung mga tao. Halimbawa po, nakaraang admin, nalulungkot po ako na marami pong dumating po sa punto ng maraming Pilipino ay wala nang awa.
Na parang, di ba, usong-uso yung mga EJK, yung extrajudicial killing. Tapos mababasa mo sa mga comment, dapat lang mamatay ang mga yan, mga ganyan. Pero ngayon, naglalabasan na po, no? Yung mga nape-frame up lang. Kung kayo po ay nanonood ng hearing ng kung mahilig kayo sa Congress. Actually, magaling po yung congressman ng Rizal, si Congressman Acop. Lagi ko siyang napapanood, sila Congressman Busita. Nanonood tayo ng mga hearing nila. Magagaling po yung ating congressman. So, nagkakaroon ng hearing, ayun na. Marami pong mga mawalang kasalanan ang pinatay. At mababasa natin sa comment section ng mga Facebook nung unang panahon, mga tao wala ng awa. Okay na sa kanilang mamatay. Yung mga taong yan, hindi lang sila numbers. Yung mga taong yan, katulad din natin, yan, tayo ang dahilan bakit merong Jesus na namatay. At nakakalungkot marinig din sa mga Kristiyano, yung ganong comment, okay lang mamatay ang mga yan, wala nang pag-asa yung mga yan. Kaya binibigyan nating linaw dito, ine-emphasize natin, merong pangako ang Diyos na kahahabagan ang bawat tao. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, ito alam na po ito ng ilan sa atin, pero tingnan natin yung context niya. Ano ba yung ibig sabihin ng talata na ito? Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak, pangakong iyon. Atras tayo ng verse, doon sa verses 6 and 7. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. So meron palang timeline bagamat ang patience ng Panginoong Diyos ay unlimited, ang Kanyang love ay unlimited, pero yung time po natin limited. Di ba minsan may nangyayari, susunod na ako magiging active kay Lord kapag ready na ako, susunod na ako tatanggap kay Jesus. Ito muna yung gagawin ko, may pangarap pa ako Pero ang tanong, unlimited, again, unlimited po yung habag ni Lord pero yung time ba natin unlimited? Di ba yun naikwento nga po nung nakaraan, meron kaming service nung nakaraang gabi, yung story po ni Tupac Shakur. So sino po yung nakakilala? Siguro yung mga batang 90s. Mga batang 90s, wala na nakakilala sa kanya. Yung may bandana, di ba? So, siniram po siya ng gospel ni Evander Holyfield, pero hindi niya tinanggap si Jesus. And nung nasa intersection na siya ng, hindi ako nagkakamali, Los Angeles yata or Las Vegas. Hindi ko na maalala kung ano exact lugar. Pero, ang nangyari doon, dahil naka-red light, sila ay tinambangan. Nung gabing iyon, na-hospital siya, and then after mga ilang araw, namatay siya, binuksan yung kanyang puso kasi tumama yung bala. Namatay si Tupac Shakur. Siya po yung sikat na rapper nung 90s. Pero paano kaya kung nag-response siya dun sa invitation? Diba? Kaya pala, sinara na siya ng gospel. Alam na ni Lord, mamamatay na tong taong dito. Mamaya may mag-aabang sa kanya. Ito po yung point natin. Hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala yung habag po ng Panginoon. Yung kanyang pasensya na ibinibigay sa atin. Kasi we have limited time. Kaya nga sabi po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 3, now is the time of salvation. Kung ang offer sa iyo ni Lord, tanggapin mo si Jesus ngayon, tanggapin mo na. Kung ang sabi ni Lord, maglingkod ka na kasi baka wala nang bukas. Huwag mo nang aantayin na manghina pa tayo tapos wala na tayong time. Again, sabi ko dito, pagpatuloy natin sa verse 7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y 1, 2, 3, go! At lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamtan nila ang kapatawaran. Ibig sabihin po, again, ang awa po ng Diyos, ang pangako ng Diyos para po sa lahat. Kakaawaan niya tayo. Pero merong condition. Again. Ano yung condition ng Lord para mapatawad yung kasalanan natin?
kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan, kailangan po nating manumbalik. Di ba ito po yung tinuturo ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 4, verse 17 at pati sa Acts chapter 3, verse 19. Repent and return. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. May Jesus na namatay, muling nabuhay, para tayo mapatawad. Pero yung kapatawaran na yon, para maranasan natin, we need to repent and return to the Lord. At ito po yung context ng Isaiah chapter 55, verse 11. Ang kanyang salita ng kapatawaran, ang kanyang salita na kahabagan niya tayo, tutuparin niya yan. Pero we need to respond accordingly. Meron hong isang composer po nung 1765 yata. Meron na ba nabuhay dito? O mukhang 1765 ang pagmumuka. Wala naman lahat, mukhang bata eh. Lalo-lalo na ngayon, naka-aircon. Maganda kutis pag Sunday. Di ba? Kaso 6 days, labas ulit, walang aircon. Tingnan natin, baka after siguro 2024, magaganda na kutis natin ngayon. Ano? So, meron si Robert Robinson. Siya po ay composer noong 1760s. Ito po yung kanyang kanta na compose. Meron kaya nakakaalam ng kanta na to? Ang lalim ng, English, Come thou fount of every blessing, tune my heart, sing thy grace, streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Yun po yung kanyang hymnal. Kasi hymnal po yung mga kanta nung unang panahon. Pero kung ako po tatanungin, mas gusto ko yung mga hymnal, yung message. Ang gaganda po ng mga content niya. Tapos minsan, madalas pa, yung mga lyrics yan, nasa Bible. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi minsan may mga kanta ngayon, di ba? Ba to? Love song ba to? Tapos si Lord babanggitin sa dulo. Meron pa nga, wala pa nga eh. Kaya pwede mong ikanta sa tao eh. Pwede mong gawing love song para sa tao. Pero nung mga hymnal, magaganda ho talaga yung mga message. So ngayon, back to the story kay Robert Robinson. Si Robert Robinson po, pagdating ng lumipas sa mga taon, siya po ay nag-backslide. Siya po ay napalayo sa Panginoon, namuhay siya ng kung ano yung gusto niyang mabuhay. Namuhay siya bilang hindi isang Kristiyano. Alam niyo na po yun. Kung ano-ano yung mga kanyang ginagawa. Pero isang araw, habang po siya ay nasa isang lugar, may nakita siyang isang babae na nagbabasa ng isang libro. At ang binabasa niya po, napunta siya dun sa page na ito. Ito yung lyrics, yung kanta niya. Ano kaya ibig sabihin na ito? Ano kaya yung ibig sabihin ng kanta na to? Tapos nakita niya ngayon si Robert Robinson. Hindi niya kilala, no? Ano kaya, kuya, ano ba ibig sabihin nito? Tapos sinabi niya, nagpakilala siya. Actually, ako yung nag-compose niyan. Sabi ni Robert. Kasi merong lyrics doon. Ito po yung sa dulo, no? Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to live, the God I love. Ano po yung prone? Di ba pag sinabing accident-prone area, mga lugar na laging nagkakaroon ng aksidente. Ibig sabihin, may possibility, may probability na malayo sa Panginoon. Yun yung lyrics eh. Tapos ang sabi po nung tapos meron doon yung streams of mercy na lyrics, yung streams of mercy na lyrics na nabanggit natin kanina. Sabi niya ngayon sa babae, Ma'am, ako po yung taong yan, yung kawawang tao na napakalungkot ngayon na sumulat ng hymnal na yan nung unang panahon pa. At kaya ko pong ibigay ang mundo, sabi niya ngayon, tinatagalog lang natin, no? Sabi kasi dito, and I would give 1,000 worlds if I could enjoy the feelings I had then. Ibig sabihin po niya, gusto niyang maramdaman ulit yung naramdaman niya nung unang panahon nung kinokompose niya ito. Kasi nga nag-backslide na siya eh. Pero ang ganda po ng sagot ng babae. Sabi ng babae, sabi ng babae sa kanya, na alam nyo, Mr. Robinson, yung streams of mercy na sinulat nyo po dyan, hanggang ngayon po, dumadaloy pa rin po sa iyo. And siya po ay naluha. At naging dahilan po itong encounter na ito, na manumbalik siya sa Panginoon. Alam niyo po, no, ang pinakamahirap po sa mga nagba-backslide ay bumalik. Yung guilt feeling na unang-una, ano yung nasa isip natin? Hindi ko deserve to.
Hindi ko deserve na patawarin, hindi ko deserve na makabalik, hindi ko deserve maglingkod. Mga kasinungalingan na nilalagay sa atin ni Satan. Yes, hindi natin deserve. Pero, merong Jesus na binibigay pa rin yung habag na hindi natin deserve. And that is the grace of God. Lahat po tayo nabubuhay sa grace of God. Hindi natin deserve yung blessings. Hindi natin deserve yung mercy. Pero yung grace of God, yan po ay pangako ng Diyos sa atin. Kaya si Robinson, siya ay nakapanumbalik sa Panginoon. Na-realize niya, o nga no, ang tagal na panahon ko na nawala na sa Panginoon. Una ho, pagliligtas. Pangalawa, paghatol. Ililigtas yung mga nananampalataya kay Jesus, hahatulan ng mga hindi nananampalataya. Sa katunayan, di ba, nagkaroon pa nga ng dalawang klaseng hayop to describe yung mga saved and yung mga unsaved. Saan kinumpara yung mga Kristiyano? Sa mga tupa. So mga hindi nananampalataya, sa mga kambing. Di ba? Dun kinumpara. So ibig sabihin, magkakaroon po ng separation. Itong mga taong ito, hindi sumampalataya sa akin, nahahatulan yan. Kaya napakahalaga ho na tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat itong pangako na kanyang pagbabalik ay kanya pong tutuparin. Babalik po siya. Ngayon, tignan ho natin yung balita ngayon. So, kilala niyo po ba yan? Sino po ang nakakapakinig ng balita ngayon sa Israel, sa Iran? Wala, no? Panay local news. Yung mga local news. Alam niyo po, no? Tensyonado po ang Middle East ngayon. Nasa brink of war. Bakit to? Mga sunod-sunod po yung mga kalaban ng mga Israel, yung mga leaders ng Hamas, sunod pati yung sa Hezbollah, sunod-sunod po napapatay nila yung mga leader. At ang pinakamatindi, ito pong lalaking may balbas na yan, na si Haniyeh, sa loob mismo ng Iran, nila pinatay. Bagamat hindi ho inaamin ng Israel yan, pero alam na po, maraming naniniwala, Israel ang may gumawa niyan. Ang tinatawag po sa kanilang mga secret agents ay Mossad. Di ba? Yung mga mahilig po sa James Bond. Totoo pala yun, may mga ganun talaga. Yung trabaho nila to assassinate yung mga kalaban. So ngayon po, pinatay po sa loob mismo ng Iran. At ang sabi po ng Iran ay lulusob daw sila. Pero bagamat sila po ay takot pa ngayon kasi parang sinadya talaga ng Israel na kasi pwede nilang patayin kasi sa Qatar yan nakatira eh. Pwede nilang patayin sa Qatar o sa lahat sa dako pero pinapasok pa talaga nila sa capital, sa Tehran. Kasi handang-handa po ang Israel sa gera. Bakit po natin ito binabalita? Kasi ito po yung matinding palatandaan po sa Biblia, sa Ezekiel. Bago po bumalik si Lord Jesus Christ, magkakaroon po ng gera sa Israel. Kasama po ang Turkey, kasama ang Iran. Nung Persia po ang pangalan nila sa Bible, mangyayari po yan. Sa katunayan, sabi nga ng Israel, kasi nga nung namatay po yung leader ng Hamas, nagbaba ng flag yung Turkey embassy. Sabi ng Israel, lumayas na kayo dito. Kasi ibig sabihin, nakikiramay sila eh. So ang Turkey po, ay nakasulat din sa Bible. Ano po yung point natin dito? May mga specific signs po na binibigay ang Panginoong Diyos sa atin para manatili tayong gising. Tayo po ay nasa end times na. Any moment, pwede pong bumalik si Lord tulad ng isang magnanakaw. Bakit kinumpara sa magnanakaw? Kasi hindi natin alam eh. Di ba? Parang mga mambubudol, ang ganda-ganda ng bihis, mga nakaganito. Yung pala, nagnanakaw pala ng wallet, Di ba? Yung ang ganda-ganda ng bihis, may mga attache case pa. Yung pala, may cutter pala sa kabila. Tapos wala ka lang wallet. So, hindi po sinasabi na magnanakaw si Jesus. Hindi ho ganon. Ibig sabihin, tulad ng magnanakaw, hindi natin alam. Unpredictable. So, hindi ho natin trabaho alamin yung exact date. Sa katunayan, sabi po sa Acts chapters 1 verses 7 and 8, wala na ho tayong pakialam sa exact date, kailan ho babalik si Lord. Sabi dun sa verse 7. Pero ano sabi dun sa verse 8? But the Holy Spirit shall come upon you. Diba? And you will be my witnesses. Yun po yung context nun eh. Bibigyan tayo ng banal na espiritu.
para tayo ay mag-evangelize. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, dunamis, dynamite, to share the gospel to the world. Pero sabi dun sa verse 7, huwag muna pag-isipan yung exact date, kailan ako babalik. Mag-share kayo ng gospel. Yun po ang ating trabaho bilang Kristiyano. Ito po ang pangako ng Diyos na dapat po nating paniwalaan. Stand firm. Si Lord, marami siyang pangako sa Biblia, pero palagay ko sapat na itong tatlong ito na panghawakan natin. Ang kanyang pangakong pagpapala, pero binibigyan linaw sa atin, if we want the blessings of God, we need to obey the Lord. Pangalawa, o yung pangakong kahabagan. Bakit? Darating ang panahon, bumabagsak tayo sa kasalanan, yung kasinungalingan ni Satan na yung na hindi, minsan babanggitin sa atin, hindi ka karapat-dapat, hindi ka napatatawarin ng Diyos, wag na tayong maniwala doon. Sapagkat ang pangako ng Diyos, kahahabagan ng sino mang lalapit sa Kanya, patatawarin ng sino mang hihingi ng tawad sa Kanya. At ang pangatlo po, na dapat nating kapitan, ay yung pangakong pagbabalik po ni Jesus. Kaya hanggang wakas, sama-sama tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo, kapatid, hanggang wakas ha, huwag kang tatalikod. Yan. Huwag kang magbabackslide ha, baka bumalik si Lord. Sabi ho dito, no, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, ito po yung gagawin natin mamaya sa communion. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, isa sa mga dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng Lord's Supper. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Pang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang magandang paalaala po sa atin mamaya when we take the Lord's Supper, communion. Siguro minsan hindi natin naiintindihan, siguro parang ano lang siya, siguro seremonya. Pero higit pa po ito sa seremonya. Tuwing tayo ay kakain ng napakasimpleng biskwit lang, di ba? And wine, yung grapes, tayo ay nakikiisa sa Panginoong Hesus, sa kanyang kabanalan, sa kanyang layunin. At pangalawa, according dito, pinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabi po sa ating conclusion, meron ba tayong conclusion? Hinabol ko lang to. Bilang conclusion po natin, 1, 2, 3, go! Yan, matatag na tindigan natin, tayuan natin, kapitan natin, paniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat pag ang Diyos ay nangako, Kanya pong tutuparin. Ang pangako ng Diyos, tayo lang ang maaring makahadlang. Halimbawa, hindi po natin mahadlangan yung pagbabalik ni Jesus, pero yung blessings, forgiveness, tayo po nakasalalay sa atin. Kaya lalapit tayo lagi sa Panginoong Diyos. Okay, tayo pong lahat ay tumayo and let us pray para po ihanda ang sarili na rin natin sa ating communion for today. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat tunay, Panginoong Diyos, ang iyong mga pangako ay aming mapagkakatiwalaan. Titindagan namin ang iyong salita ng mga pangako, Panginoong Diyos. Sapagkat ang pangako mo kami pagpapalain, ang pangako mo kami iyong patatawarin, kahabagan, ang pangako nyo kayo po'y babalik upang kami ay iligtas, Panginoong Diyos. Kaya habang kami ay naghihintay, Panginoong Diyos, sa katuparan ng iyong mga pangako, manatili kami na gumaganap ng aming mga tungkulin, manatili kaming nabubuhay bilang mga Kristiyano na natutuwid, na nabubuhay ng may katwiran ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Lord God, ang buhay namin ay sa iyo. We will stand firm on your word, on your promises. Maraming salamat po, O Diyos. At ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, muli namin aalalahanin ang iyong sakripisyo. Maging handa ang aming puso, Panginoong Diyos, sa pagtanggap ng mga sangkap na aming pagsasalusaluhan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ito po aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.